Love Serye TV. Fooled by Billionaire's Love. Tunghayan na po natin ang ikalimang bahagi. Tahimik lang si Lena habang nasa biyahe kasama sina Dave, Ken at Jem. Magkakatabi sila Jem na nasa likurang bahagi ng sasakyan. Si Ken ang nagmamaneho at papunta sila sa Maginhawa Street para mag-food trip. Sabi ni Dave, palagi nitong nababasa at napapanood ang tungkol sa lugar na iyon, kaya kasama talaga sa itinerary nito ang pagpunta roon oras na makabalik siya ng Pilipinas. At dahil isang chef si Lena, na pangarap magkaroon ng sariling restaurant, balang araw ay napuno ng inggit ang kanyang puso na makarating sa Maginhawa Street. Napakaraming restaurants doon at dinudumog ng tao ang bawat isa. Bigla niya tuloy naisip na kausapin si Dave sa lalong madaling panahon tungkol sa plano niyang pangibang bansa. Maayos ang kita niya sa Padillas pero hindi sapat para makaipon siya ng mabilis. Gusto niya ring matuto pa at mangyari lang yon kung lalabas siya sa kanyang comfort zone. Sana lang maintindihan siya nito. Let's try this restaurant, sabi ni Dave nang nasa tapat na nila ang gayuma ni Maria. Napangiti si Lena sa pangalan ng restaurant na yon. Iyon ang unang beses na nakatapak siya sa lugar na yon. Kahit na parati niyang naririnig, biglang nawala ang kanyang alinlangan sa pagsama sa lakad na iyon. Nagkatudyuhan na sila nang makita ang menu ng restaurant. Bagay to sa'yo, Ken, natatawan sabi ni Jem. Nakatapat ang hintuturo nito sa salitang tuliro. Ayon sa menu book ay nachos iyon. Natawa si Ken. Hindi naman ako tuliro ah. Hindi kaya dyan. Lately, nagiging tuliro ka. Nagtataka man kung ano ang dahilan ni Ken para matuliro, ay hindi na nag-usisa pa si Lena. Binasa na lang niya ang menu. Ito ang bagay kay Lena, biglang sabi ni Ken. Napatingin tuloy siya rito habang kunot ang noo. No boyfriend since birth, sabi nito sa katumawa. Inirapan ni Lena si Ken at sinilip sa menu kung ano ang dish na iyon. Shellfish pasta pala. Sira ulo. Mas gusto tong please be careful with my heart, sabi niya maya-maya. Baked chicken iyon. I will, nakangiting singit ni Dave. Biglang natigilan si Lena. Hindi alam kung paano magre-react. Mabuti na lang at nagsalita si Jem. Ano na guys? O-order na ba tayo o magpaparinigan na lang? Paborito nitong tanong. Habang kumakain, nagkukwentuhan ng tatlo. Hindi nakikisali sa usapan si Lena dahil tungkol iyon sa Amerika. Ano naman ang maiiambag niya sa usapan kung hindi pa siya nakakatapak sa Amerika? Lalo tuloy niyang gustong makaalis ng Pilipinas. Kahit ilang taon lang. Gusto niyang sumubok ng bago. Matuto mula sa iba. Sa mga chef na di hamak na mas malawak ang karanasan kesa sa kanya. Pagkatapos kumain, naglakad-lakad pa sila sa loob ng compound. Kung pwede lang daw, gusto subukan ni Dave ang lahat ng restaurant doon. Game naman si Lena. Hindi siya tabain pero mahilig talaga siyang kumain. Ipinagpapasalamat niya ang mga iyon. Kung katulad lang siya ng iba na kalahating cup lang ang kanin, ay lumobo na baka mahigit 40 inches na ang kanyang bewang. Nagpasya siyang huminto sa isang dessert store na kilala sa paggamit ng liquid hydrogen. Umorder sila ng s'mores, dragon breath, frozen cappuccino at Nutella ice cream. If not for the liquid hydrogen, she thought that the place would be ordinary. May pagkakuripot si Lena, kaya namamahalan siya sa dessert doon para sa lasa. Parang wala makapang espesyal ang dila niya, o pwedeng siya lang yon dahil parang nag-e-enjoy naman ang kanyang mga kasama. Hindi rin sila nagtagal doon at nagaya ng lumabas si Dave. Marami pa raw itong gustong tikman. Hey, hindi pa ba tayo tapos kumain? Nakasimangot na tanong ni Jem habang naglalakad sila. Kahawak kamay nito si Ken na ayaw naman sana talaga niyang pansinin dahil wala namang masama pero palaging doon lumilipad ang kanyang mga mata. Hindi magawang maging komportable ni Lena sa mga sandaling iyon. Nadidismaya rin siya sa sarili dahil noon man madali lang ang bagay na iyon sa kanya. Dati kaya niyang baliwalain, i-deny ang damdamin ng ganoon kadali. Food trip nga ha, di ba Jem? Sabi ni Ken. Nakangiti ang lalaki habang nakatingin sa girlfriend nito. Isa si Ken sa pinakamabuting boyfriend na nakilala ni Lena. Hindi dahil naging boyfriend niya ang lalaki, kundi dahil madalas niya makita kung paano nito itrato si Jem. Palaging si Ken ang nagbibigay. Masasaktan ito kapag biglang nilayasan ng girlfriend sa gitna ng date, pero hindi nagagalit. Si Ken ang palaging umiintindi sa sitwasyon. Hindi pa nga tumatakbo sa kanya ang lalaki dahil nag-away ito at si Jem.
Hindi rin ito ng bababae kahit kailan. Seryosohan na talaga siguro. Kaya handa niya na ang sarili kung sakaling isang araw, mag-propose na ng kasal si Ken kay Jem. Natatakot yatang tumaba si Jem. Singit ni Dave na nasa kanan niya. Nasa kaliwa niya si Jem. Siyempre, alam ninyo naman yung trabaho ko. Nakalabing, sagot nito. Mag-gym ka na lang bukas, pabirong sabi ni Lena. Oo nga, Jem. Minsan lang naman to, pangungumbinsi ni Ken. 3 kayo, 1 lang ako. Ano bang magagawa ko? Nakangiti na sabi ni Jem. They decided to stop at Sancho for some churros. Kinakain nila iyon habang naglalakad. The churros was nice but a bit greasy for her. Anyway, it was flavorful. Hindi na rin masama. I love the Spanish chocolate, sabi ni Ken. Tinutukoy ang kater ng tsokolate ng churros. Sang-ayon doon si Lena. I suddenly miss your Nutella brownies, sabi nito na nakatingin sa kanya. Napansin ni Lena na nagbago ang timpla ni Jem. Para bang lumungkot ang mga mata nito. Pero mabilis din iyong nawala, kaya baka nagkamali lang siya. Yeah, I remember your Nutella brownies, singit ni Dave. Nag-aaral ka pa lang noon sa culinary school, nung palagi kaming ginagawa niyo ni Kuya. Napangiti si Lena dahil naalala niyang kahit nung wala sa bansa si Dave, palagi pa rin nagre-request ng ganun si Ken. She stopped baking Nutella brownies when he courted Jem. I never heard of it. Patikim naman, Lena. Nakangiting sabi ni Jem. Sure, padadalhan kita kapag gumawa ako. At bago umuwi, dumaan muna sila sa Casa Quesadilla. Request iyon ni Lena na madaanan nila ang casa bago sila mapunta sa Sancho para sa churros. Ay gusto na talaga niyang pasukin iyon pero nahiya siya. Naglakas loob lang si Lena dahil narinig niyang nagayaya ng umuwi si Jem. May pictorial para ito kinabukasan. Mexican sa'yo. No, Lena? Tanong ni Ken nang mag-order na sila. Tumango si Lena at bahagyang umiti. Natigilan lang siya nang mapansing nakatingin si Jem kay Ken. Binalingan ni Ken si Jem. Ano nga ang sayo, Jem? I would like to try this jerk chicken quesadilla. But I'm full. Iced tea na lang yun sa akin. Sagot ni Jem. Lena sensed a bit of disappointment on Jem's voice. Iniisip ba ni Jem na mas alam pa ni Ken yung gusto niya kaysa rito? Siguro, babae siya at kahit siya, naiinis kung sakali. Yan lang yung na-order ni. Take a bite of it. At least matry mo lang, bawi ni Ken, saka umakbay sa girlfriend. Ganun ito kabilis bumawi. Umiti sa wakas si Jem at saka tumango. Dave, pwede ka bang makausap sandali? Tanong ni Lena bago siya tuluyang umuwi ng bahay. Sige, mauna na ako sa loob, sabi ni Ken saka mabilis na pumasok na nasa front door ng bahay ng mga ito. Of course, Lena. Ngiting-ngiting sagot ni Dave tungkol saan? Gusto ko na kasi na mag-resign sana sa Padillas. Naisip ko lang kasi I have to grow. Hindi pwedeng dito lang ako habang buhay. Gusto ko ring matuto pa. Lumabas ang comfort zone ko. Kaso nahihiya kasi ako sa mga magulang mo. Baka sabihin nila wala akong utang na loob. Iyan ba talaga yung gusto mo? Kunot ang noong tanong ni Dave. I know you have your own plans. Si Ma'am Fe, ang alam kong nagpaplano na ring tumakbo sa susunod na eleksyon bilang konsehal. Alam ko po kung gaano siya kabisi at kung gaano katindi yung pagpupursige niya na maging visible sa masa. Ako lang inaasahan ng pamilya mo para pamahalaan ng Parillas. But I have dreams too. Mahinahon niya sabi pero pinaramdam niya ang kagustuhang umalis. I will talk to Mama about this, okay? Hindi naman siguro mahirap pamahalaan ng catering business. Especially when you are one who trained our staff. Pag-iisipan ko to ng mabuti, Lena. Thanks, Dave. Pasensya ka na kung kakauwi mo lang tapos ito agad yung pinag-uusapan natin. Napapangiwing sabi ni Lena. It's okay. Walang problema. Naiintindihan naman kita. Anong pinag-uusapan niyo ni Lena? Tanong ni Ken na kapatid pagpapasok nito sa bahay. Sadyang inabangan niya sa sala si Dave. She was asking if I could take over in our catering business. May plano siyang mag-resign. Sagot ni Dave saka nagbuntong hininga. Wala naman sanang problema pero nangako ako sayong ako na ang papalit sayo sa kumpanya. Pero hindi naman siguro ako masyadong mahihirapan. I can hire an efficient secretary who can. No, Dave. Huwag mo na muna yung intindihin. Huwag mo muna akong palitan sa kumpanya. Makakapaghintay pa naman ako. Unahin mo muna yung request ni Lena. Pero hindi ba parang hinayaan ko na rin siyang lumayo sa akin kapag tinanggap ko yung resignation niya? I mean, I am serious about pursuing her this time. Kung mahal mo,
Hindi mo hahadlangan yung kaligayahan niya. We will let her fly. Payo niya. Huminga ng malalim si Dave. Sayang kasi yung chance, kuya. Kung kailan ako bumalik, saka naman siya aalis. Baka hindi pa tamang panahon para sa inyong dalawa. Anyway, you're still young. You're just in your early 20s. Marami pang panahon para sa pag-ibig. That's true. Pero sigurado ka ba talaga? Alam ko matagal mo nang gustong magtayo ng photography studio. Alanganin sabi ni Dave. I'm okay bro. Don't worry too much about me. Kung sa kanya nga sinabi ni Lena na gusto pa na lang nitong mag-resign para hanapin at harapin naman ang sariling pangarap, ay gagawa niya ng paraan kahit noon pa. Ken would do anything that would make her happy. Kahit ang kapalit niyon ang pangungulila niya rito. Nasabi na sa akin ni Dave na gusto mo mag-resign, Lena. Bungad ni Ken. Dumaan ang babae sa parillas para sa Nutella brownie na ipapadala niya sana kay Jem. Agad-agad ba? Hindi naman. Bakit para nagmamadali ka? Gusto mo na yata akong palayasin eh. Pabirong sagot ni Lena. Hindi naman sa ganon. Nagulat lang ako. Sinabi ko na sa iyo dati na pangarap ko mang ibang bansa, hindi ba? Baka nakalimutan mo lang o kaya iniisip mo hindi ako desidido. Pero Ken, ito talaga yung gusto ko eh. Wala namang problema. Nandito na si Dave kaya huwag kang mag-alala. Magagawa mo rin yung gusto mo. Nagigilty din naman ako. Pag-amin niya. Ang mga magulang mo ang naging daan para makarating ako kung saan man ako ngayon. Pagkatapos, aalis na lang ako bigla dahil gusto ko. May sarili ka ring pangarap. May intindihan nila yon. Sabi nito na tinapik pa ang likod niya. Kung may hiling man ako para sa iyo ngayon, sana maging masaya ka kung saan ka man dadalhin ang pangarap mo. I want you to be successful because you deserve it. Dahil sa sinserong itsura ni Ken, ay nayakap niya ito. Bugso lang iyon ang damdamin. Natigilan din siya makalipas ang ilang sandali. Lalo sanan siya pero naramdaman niya ang pagganti nito ng yakap. She stiffened more. Kumabog yung dibdib ni Lena. Ang tunog ay parang tunog ng drum sa isang paligsahan habang naghihintay ng resulta kung sino ang mananalo. Nakagat niya ang ibabang labi sa tensyon na siya lang yata ang nakakaramdam. I'll miss you when you're gone, pabulong na sabi ni Ken. Hindi niya ito nakikita pero pakiramdam niya, nakangiti ito dahil sa boses nito. Hindi pa nga ako nakakaalis eh. Sinasabi ko lang para alam mo na. Sabi nito sa katumawa. Bumitiw na ito mula sa yakap at aaminin niyang nakadama siya ng kahungkagan na maglayo ang mga balat nila. Alam mo naman yon, kahit hindi mo sabihin dahil ganun din ako. We're like the best friends, Ken. Pero pag nagpakasal ka na, promise, uuwi ako kahit ano ang mangyari. Dahil ako ang magluluto para sa kasal mo. Of course, she didn't mean it. Gusto lang linawin nila na higit sa sarili niya kung saan siya nakalugar. Pangako yan ha, nakangiting paglilinaw ni Ken. Tumango siya habang nakangiti. May plano ka na bang mag-propose? Matagal pa bago ito nakasagot. Mukhang hindi pa handang mag-settle down si Jem. Hindi naman yun ang tinatanong ko. Ikaw, may plano ka na ba? Malay mo naman at naghihintay lang yon na mag-propose ka at iiwan niya na ang lahat. I don't know. Siguro hindi pa sa ngayon. Marami pa rin akong gustong gawin sa buhay ko. Ikinatuwa ni Lena ang narinig. O umaasa siya. Malay naman niya, balang araw, ay matututunan din niyang mahalin si Ken. Wala namang imposible. O siya, sige na. Dalhin mo na yan kay Jem. Pag alis ni Ken, siya namang dating ni Kathy. Siguro nagkasalubong pa ang dalawa sa labas. O napasugod ka. Feeling ko malapit ko nang makita yung soulmate ko. Sabi nito, kulang na lang ay tumalon sa saya. Pinagsasasabi mo, nakita ko uli kung nasaan yung librong pinag-ipitan ko ng sulat. Wala na roon yung sulat ko. Ibig sabihin may nakakuha. Ang kailangan ko lang alamin kung sino ang huling nagmamay-ari ng libro. Do you really believe in that? Paano kung hindi mo magustuhan yung pinuntahan ng sulat mo, ha? Huwag kang panira ka eh. Hay naku, makakalaya na nga. Hindi nagpaalam si Kathy, nag-walk out talaga. Napapangiting tinignan na lang ito ni Lena. Wow, ang sarap nito, sabi ni Jem matapos tikman ang brownies na ipinadala ni Lena. Nakangiti lang si Ken habang tinitingnan ang kanyang girlfriend. No wonder it's one of your favorites. Hindi ko nga alam kung bakit ayaw niya yung ilagay sa menu ng Padillas. Madamot din ang isang yun minsan, pabiro niya sabi. They were on Jem's condominium unit in Makati. Sinundo niya ang babae mula sa Quezon City kung saan ito nagpictorial at hinatid sa kondo nito. She needs to market this. Baka itong ikakayaman niya.
She's planning to work abroad. Bago nag-react, tinitigan muna siya ng maigi ni Jem. Why? Nagtataka niyang tanong. You look sad. Ayaw mo siyang umalis? Tanong nito. Iyon ang unang pagkakataon na ginamitan siya ng ganoong tono ni Jem. Iyon tipong nagsiselos. What are you talking about? I'm not sad. Masaya pa nga ako dahil gagawa ng paraan si Lena para matupad yung pangarap niya. Medyo nagsinungaling doon si Ken. Nalulungkot talaga siya. He wondered what he would feel if ever. He never saw Lena smile. Natigilan siya sa naisip. Mali yun. Hindi siya dapat nag-iisip ng ganun sa harap ng kanyang girlfriend. I always knew how special she was to you. Minsan nga naiisip ko mas importante pa siya sa buhay mo kaysa sa akin. But I can't complain. I can't because you never treated me bad. At baka ako lang din na nag-iisip ng sobra sa nakikita ko. I can't get mad at Lena because she's too lovable. At baka nakakainggit lang ako sa kanya dahil parang perpekto siya. Stop thinking that way, Jem. Sabi niya, guilty. Hindi niya alam na ganoon na pala yung nararamdaman ni Jem. I will. Sorry ha. Hindi ko naman gusto makaramdam ng ganito. Hindi na nagsalita si Ken. Niyakap na lang niya si Jem. At hindi man gusto, naikumpara niya ang pakiramdam na yakap ni Jem sa yakap ni Lena. Kahit anong deny ang kanyang gawin, alam niyang sa kasulok-sulukan ng kanyang puso, ang yakap ni Lena ang matimbang sa kanya.